Aabutin nga ba ng 2 milyon? I think ito pong huli. Umabot po ng 2 milyon. Hello, Mr. President. Congratulations. Thank you so much. You will never expect. Paniguradong mainggit si Bungit dito, anak ng kamuti, oh. Bagong taon, panibagong inggit sa katawan. Alam nyo naman, itong mga alta presyon, mga alta-altahan, na mga oligarkiya, lalo na si Palaka, anak ko, paniguradong mainggit siya dito. Dahil New Yorker daw siya, anak ng kagwan. O heto, siguradong mapuno ang mga katawan ng inggit itong si Bungit at si Baki, pati mga bubonistang, tanganistang, loyalista, ningagba kay Marcelito Pumoy, anak ng kamuti, oh. Special request po ha ni President Donald Trump si Marcelito Pumoy para mag-perform diyan sa pagsalubong ng bagong taon sa Amerika. Kung si Marcelito Pumoy special request, si Bungit iniiwasan, anak ng kamuti. Oh, di ba kayo mainggit dito? Naku, Marcelito Pumoy, hanggang umuwi ng Pilipinas, baka personaling ka ni Baki. Di ba, naalala ho natin, muntakin mo itong si Bongbong Marcos. Noong sa ASEAN Summit, talagang hinahabol niya si President Donald Trump. Gusto niyang makausap eh. Pero iniiwasan siya ni Trump. Ayaw siyang makausap ni Donald Trump. Tapos pagpunta doon sa Epic Summit sa Korea, talagang sinundan pa niya para makalapit kay Donald Trump. Talagang hindi inintindi ni Donald Trump itong si Bungit. Pero ito, makita-kita mo, Marcelito Pumoy, singer, special request pa ni President Donald Trump, anak ng kagwang. Di ba nakakahiya, Bungit? Ito yung patunay na mas mahal ni President Donald Trump ang mga Pilipino. Except kay Bungit. Kongredon, nahuli sa bunganga, anak ng kamuti. Nagpa-interview ang buang patungkol sa 2 million pesos na Christmas bonus na siniwalat ni Leandro Levisti para lahat sa mga congressman. Aba, lumusot pero napaamin po siya sa 2 million pesos kahit anong tanggi niya po dito. Magandang gabi po sa ating lahat. Pahabol pa sa Happy New Year. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang ating notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Muli pong magbabalik ang Berada Aguila sa January 5, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Suportahan niyo po kami dyan. Live commentary. Okay. Pag-usapan muna natin si Redon. Kasi nga, talagang trending na yung kabubuhan niya. No? Panay katanggi sa 2 milyon. Pero hito, napaamin ka rin. Huli ka sa sariling mga bunganga mo. Kasi maraming mga kongresista na iba-iba po yung version sa tinatawag ni Leandro Levisti na 2 million, kagaya si Alvarez, sabi daw, para daw yun sa sa mga gagawin, no? Sa, ang tawag diyan, Christmas. Magkaiba sila ni Puno ng rason sa 2 million. Ito naman kay Radon, anak ng kagawang muntikan na maranas, matanas. Rasatanas. Ay, umamin talaga siya sa 2 milyon. Ito yung malinaw. So, himay-himayin natin yung kanyang pag-amin. Okay, ito yung pakinggan natin, yung video agad para baka sabihin na tayo'y fake news. Ito po ay interview ng ABS-CBN, no? Pakinggan po natin yung kanyang sinabi tungkol sa 2 milyon. Nauna na pong itinanggi niya at tinatanggi pa rin kahit huli na siya sa bunganga niya. Pakinggan po natin. Aabutin nga ba ng 2 milyon? I think ito pong huli. Umabot po ng 2 milyon. Mm-hmm. Yung pong
inilabas po ng huling araw po ng Kongreso. Opo. At saan ho nang gagaling yung ganong klase ng pondo na ibinibigay sa opisina ng mga kongresista sa mga buwan ng Disyembre? Kasama ho yan sa House budget, no? So, ibig sabihin, kasama ho yan doon sa mga miscellaneous and operating maintenance expenses po ng Kongreso, no? So, ibig sabihin, bawat opisina, bawat kongresista, bawat departamento, I think yan po yung sum total nito pong mga gastusin po. Okay, maliwanag ha. Umabot daw ng 2 milyon yung pabuno sa kanila. Bonus yung tawag ni Kong Leandro Levisti daw. Para daw yan sa mga operating ng mga opisina. So at least ito, binanggit na ni Redo na 2 milyon. Meron. So anong sinabi ni kakampi mo na si Corin Corin yung apelido, animal. Yung sa kabataan, Pantelis, Pantelis. Sa kabataan, Partelis, ang sabi wala daw eh. Pero dito kay Ridon, meron. So 2 milyon, hindi niya sinabi na bonus, no? Pero may ibinigay sa kanila para daw sa operating. Kasi magulat ka. Bakit nagbigay ka pa? Bakit meron pang 2 milyon na operating itong mga kongresista? Alam mo natin yan, matik yan, monthly meron sila. Pero hindi ho talaga 2 milyon yan eh. Sobrang laki naman ang operating ninyo, monthly, 2 milyon. Bonus po yan. So nagkanya-kanya lang kayo ng version ng palusot. Pero ito, dinideny pa rin nyo, narito pa. Sabi niya dyan, hindi totoo na may 2 milyon na Christmas bonus. May mga ibinigay na kapirahan para sa mga opisina ng kongresista para sa mga aktibidad. Oh, ito na nga eh. So, yun yung 2 milyon. At mga programa, hindi na pupunta sa wallet o pitaka ng kongresista. Putang ina, saan mapunta? Sa wallet ko. Los mo rin doon. Lokohin nyo pa kami. Ikaw, hustler ka sa pangungurakot. Anak ka ng kagwang kang budlat ang mata na cookie, Okay ka, cookie. Kahit anong tanggi mo, inamin mo na po yung 2 milyon na binigyan po kayo galing sa kongreso. So, anong gagawin mo sa 2 milyon? Ayan lang daw eh. Hindi daw para sa pitaka nila, mga animal kayo. Programa daw. Anong programa ninyo? Swerte ninyo, no? In short, bonus po yan. Bakit ba dinideny pa ho ninyo na hindi yan bonus? Baka yun yung sinabi na MOEE na sinasabi ho nila. Meron na talaga silang ganyan na pundo patungkol dyan sa MOEE. Normal yan. Pero ito, bukod pa to, sinabi nga ni Leandro Levisti, bukod pa to. So ito ay bonus ng mga hinayupak. Ito ay bonus ng mga buhaya ni Bangag, buhaya ni Sandro Marcos. Para pagdating sa 2026, ay puta, mag-impeachment tayo, parang pasiuna pa lang to. Huwag kayong pumalag. Ang gobyernong Marcos, kailangan kakampuet tayong lahat. At least lumabas, nasa bunganga mong 2 milyon, meron ho talaga. O bakit ba itinatanggi po ninyo at sasabihin ninyo misleading? Si Leandro Levisti nagpakita na nga po ng mga chiki. Kayo pa. Napaka-imposible, hindi po yan mapunta sa inyong mga pitaka. Alam po namin, ito si Redon sa panahon ni Tatay Digong, sinipa po ito eh. Bakit po sinipa? Ay putang ina, naglamyarda lang sa ibang bansa gamit ang pera ng bayan na pagbigyan kayo sa panahon ni Tatay Digong eh. Nangungurakot ho kayo. Kaya sinipa po kayo. Kaya ganun siya kagalit sa mga Duterte. Maniwala ba kayo na hindi daw pupunta sa kanilang mga wallet o pitaka yung 2 milyon? Lo nyo. Tingnan mo, pakinggan natin muna itong balitang ito nakaraan para at least alam natin kaya pala galit si Redon. Inalis na pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Redon at mga commissioners na ahensya na sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Narinig nyo yan? Inalis yan ni former President Duterte. Urban Poor, yung komisyon, siya ay chairman.
Anak ng kamuti na mamasyal sa ibang bansa, naglamyerda gamit yung kaban ng bayan. Kaya galit na galit yan sa mga Duterte. Kaya kumakapit yan, yung hinayupak na to, sa Marcos admin kasi alam niya na, putang na, si Bungit, galit na galit sa mga Duterte. O dito tayo, magpasipsip tayo. Nagiging attack dog itong si Tere Ridon. Pero huli ka na dito, Tere Ridon. Sinabi mo, may 2 milyon ka na bonus. Kahit hindi mo sabihin bonus, sabi ginagamit sa mga programa. Anong programa? Sige nga, i-audit nga ho namin kayo. Ano ba ang ginawa niyong programa noong Disyembre? Bakit 2 milyon ang bonus ho ninyo? Nasaan ang mga resibo, mga animal kayo? Audit by certification na naman, liquidation by certification na naman ho ito. Certify lang na ito yung nagamit, walang resibo. Lusot na naman kayo, puta. Ginaguho ninyo ang taong bayan, tinarantado po ninyo kami. May karapatan po kami maghanap ng hinayupak ng mga resibo. So ngayon, umamin ka. Ano ho ang gagawin natin? Dapat ilabas mo yung mga ginastos mo kung saan mo ginastos. Alam mo, para sa akin, yung pagandakan nila kasi yung point na rin doon yan, parang MOE yan. Monthly operating expenses. Iba ho yun, meron na talaga. Pakinggan po natin itong old video ni Senator, yung sikat na senador, Miriam Defensor Santiago. May paliwanag siya dyan. Kasi nangyari daw din pala yan noon na yung mga senador, nagdating ng Pasko, binibigyan ng bonus. Milyon din ho. Pakinggan natin kasi magkaiba po talaga yung bonus at saka yung MOOE. Pakinggan natin to, old video. Mas maintindihan natin to eh. MOOE, alam mo yan, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses. Bawat buwan, ang bawat senador binibigyan ng 2.2 million Every month. every month. So you receive 2.2 M also every month. Right. You. Me. Okay, you're all Noon pa yan ha, MOOE, every month 2.2 million binibigyan ang mga senador. Paano pa kaya ngayon, under bangag admin, na yung mga senador, mga pipi, magkano kaya sa kanila pati sa mga buhaya? Tuloy po Sin. office. My office. Yeah, but your salary is something like 75,000. 75,000. Okay, I know that. I Yeah. get 2.2 million. Every month. I am required by the budget office to spend 1/2 of that on personal services, meaning to say, pang sweldo ko sa staff ko. Hindi nila kinukuha ang sweldo nila sa Senate. Oh, yeah, not sa Senate, sa office mo. That's right. Per senator. That's right. Kaya, nasa sa senador yun kung ilang tao ang, Yeah. ang susweldohan Kung niya. maliit ka magsweldo o malaki ka That's right. magsweldo. At saka ikaw mag-determine kung ano ang sweldo ng bawat isa. Okay. Aha. Ngayon, 2.2 million na yan, kalahati para sa sweldo. Neto, yung 2.2, net ha? Oo, Net, okay. 2.2. Alright. Pagkatapos, ang kalahati niyan, dapat gastusin mo sa rental mo sa opisina. Kung wala kang, kasi may mga opisina kami sa Senado, maliliit na mga kwarto yon, hindi kasya. For example, Okay. in my case, I always have Grabe, staff maybe 30 to 2.2 40. noon. Ngayon, kung meron kang natawag na satellite office, in addition, dagdag pa yon sa opisina mo sa Senado, pinapayagan kang mag-upa. Okay. Some of us rent, but some of us don't. So you rent. I rent. Okay. Tapos, sa MOE na yan, bayaran mo ang renta mo, ang tubig, kuryente, office equipment mo. Okay. Yeah, but supplies. to get to the point, there was a senator, I won't mention his name, but in the past, was caught having ghost employees. Oh, yun na nga. Kasi personal salaries Si Trillanes. May mga ghost employees si Trillanes eh. Ito tingnan mo si Miriam Defensor. Siya, umamin siya na meron talaga silang monthly operating expenses. Normal pa po talaga yan. Magkano? 2.2 million. Ito ang pinag-usapan pa natin, MOOE, hindi pa yung bonus. Kasi nga pinilit ngayon ng mga buhaya sa Kongreso, MOOE daw yan. Okay, tuloy maraming avenues for corruption yung 2.2 million na yan. Okay. As you said, Karen, all you have to do is put names there and then pretend that you have paid their salaries, but all goes to you. Or you can put also additional expenses from MOOE, but it all goes to you. No, you can just use any manner Yeah. of words there. Ngayon, ang ating punto dito ay ganito.
bawat buwan meron kang MOOE. Yeah. Oh, every year yan. Bakit ngayon nag-uso sa Senado ng additional MOOE kuno? Binibigay sa Pasko. Oo. Sarado ng opisina eh. Tapos ng taon. Pag Enero, meron ka ng 2.2 million for for na your- MOOE That's ulit. right. So why give That's right. 1.6 plus 250,000 at the end of That's the the year? point. I see. Very That's why good. making such a big racket about it. Okay, well, sabi ni Vice President Binay, there was a quote, kaya daw tinawag na Christmas gift kasi it was given on Christmas. Ayan. Okay, panahon to ni Pinoy. So, panahon ni Panot kasi Vice President si Binay. Okay. Merong 2.2 million, 1.6 million plus 200. So, 1.8 million sa panahon ni Pinoy nagbigay sa mga senador. Putang ina, ito kakaiba. Tama dito si Madam Miriam Santiago, Defensor Santiago. Bakit ka ba magbibigay ng panibagong MOOE na monthly meron na nga? At bakit magbibigay ka ng December? Wala na nga mga operation sa December, bakasyon na nga eh. Saan nila gagamitin yan? Ito po yung kaparihong nangyayari ngayon under Marcos admin, kakaiba naman, nasa Kongreso. Mga kongresista, 2 milyon ha. So ngayon yung 2 milyon yan, maliwanag po yan, na bonus ho nila. Liquidation by certification, sabi ni Miriam Defensor, certify mo lang na ito nagbayad ka, wala nang resibo. Kasi yun lang yung nila, requirement. So itong MOOE talaga, front talaga ito sa pagnanakaw, corruption. Na ito na naulit muli, under Bangag admin, mga kongresista, binusog sa 2 milyon na yan. So kayong mga kongresista ngayon, wala naman kayong ginagawa ng December. Nagbakasyon naman ho kayo kasi Pasko na. Bakit may MOOE pa kayo? May plus 2 milyon pa kayo na bonus. Sabi ni Kong Leandro Levisti. So pagdating ng January, may bago na naman kayong budget. Dapat wala na kayong ganun eh. So harap-harapan, tinarantado po ang mga Pilipino ng mga hinayupak na ito. Kaya yung corruption na pinag-uusapan natin under Marcos admin, talagang laganap na ho ito. Tapos yung programa po nila na sabi, putang na, galit kami sa kurakot. Diba, I think July, nag-announce si Bangag na di umano'y daming kurakot, may mga flood control talaga, ghost projects. Inamin din naman nila eh. Gobyerno po kurakot. So ngayon, tinutolerate mo, meron kang tinatawag na command responsibility. Dapat maparusahan at makulong ka at dapat mag-resign ka. Kasi ang mga tao ngayon, tingnan mo, galit na galit na. Anong pangako mo? May makulong ng December. May natupad ba? Wala. Ngayon na naman, January, may makulong kayo. May matupad ba? Wala. Kaya nawala na po sa hulog itong gobyernong Bangag. At hindi ho talaga nila plano na matukoy ang mga mastermind kasi ang mastermind sila. Tingnan mo, pakinggan natin yung interview sa isang political analyst. Ano ba ang mangyayari kay Bongbong Marcos sa taong 2026 na puro kasinungalingan lamang yung pinanggagawa niya? Bago po natin pag-usapan yung napakagandang tagpo ni Marcelito Pumoy na paniguradong tsak na tsak tayo dito. Mainggit si Baki at mainggit si Bungit yung pagtatagpo ni Marcelito Pumoy at ni President Donald Trump. Aray ko Bangag! Pakinggan muna natin saglit ito, political analyst. I think the president missed a very, very important turning point here, no? Particularly noong June, when July actually, when he had his SONA, I think the momentum was already there because he already said that statement, mahiya naman kayo, and it was really applauded not only by the people in the gallery, but I think by the entire Philippine nation, ano? Pero kasi the months after that, I think we actually saw a drastic slowdown, ano? So nawalan nung tinatawag nating momentum at nawala nung mas masasabi nating solid, decisive effect yung kanyang mga ginawa dito sa flood control scandal, to the point that even if there were already a lot of mechanisms already in place, nandiyan na yung mga pasabog ni Zaldico, nandiyan na rin yung mga naghanap na rally, I think it really failed to get the
upswing, no? And I think ito yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon wala tayong masasabi ng mga mabibigat na mga personalidad at mga malalaking isda na napakulong. And this is actually contrary to what he promised to us. So ang nangyayari dito kasi is parang it's more of a paralysis, I would say, na parang nag-stall talaga yung palasyo. Especially nung yung mga kaalyado na niya, yung mga masasabi nating madadawit Sangkot. dito, I think the president really tried to press on the panic button and medyo nagano siya, no, nag-slow down talaga. Ito yung nakita natin dito sa mga nagdaang surveys. Oo, Tama ka dyan dito, Prof, no? Nag-panic mood talaga dito si Bungit na nakikita ko. Kasi nga, yung akala niya siguro, yung pag-iimbestiga niya na drama optic, Sarswela, ay hindi seryoso ang taong bayan na sisingilin siya at babalikan siya. Nasabing may makukulong. Akala siguro niya mabudol pa rin ang mga taong bayan. Ay puta, sabi nga niya, mahiya naman kayo. Except siya. Hindi, hugas kamay siya dun eh. Mahiya naman kayo. Nasa harapan yung mga buhaya. So hindi niya in-expect na yung investigasyon, ang ganda sana yung Senate Blue Ribbon Committee sa kay Senador Marcolita. Nakakatok sa pinto niya yung korupsyon at hindi siya tatamaan at hindi makaladkad yung kanyang mga alipuris. So ngayon, Executive Secretary, Special Assistant to the President, mga Cabinet Secretary, sangkot na sa korupsyon lahat ang mga yan. Si Bununga nagtatago na, si Amina, nasaan ang budget, secretary, Amina Pangandaman ba yun? Utangin na, lumayas na siguro, wala na sa ibang bansa eh. Si Saldico, wala na, kinanta sila, kaya bulaga sila dito eh. Kaya yung survey, talagang sadsad siya, ito yung malaking factor kung bakit sinusuka siya. Negative nga eh. Nung una, nag-negative 3%. Sa SWS survey, pagdating sa Pulse Asia, negative 49%. Okay ni Namnyor. Wala nga, Prof. Oh. Balikan ko lang po ulit, ang ganda ng mga sinabi ninyo. Sabi nyo nga, the president missed a very important turning point. Mula dun sa simula, nung ni-reveal niya po o inilabas niya yung korupsyon dito sa flood control, hanggang sa ngayon, kung nasa saan na tayo, kung saan nakikita ng tao na puro maliliit na isda ang nakakulong. Babalikan ko po itong survey na ito ng SWS, maging ng Pulse Asia. Medyo magkaiba yung resulta eh. I don't know kung nakita nyo na po mismo, pero hindi eksakto yung number, pero yung bang dahilan, yung ginamitan kung bakit naging ganun yung pagbaba, inflation and corruption pareho, kailan nagiging meaningful yung pagkakaiba ng resulta ng dalawang surveys na ito. Ang sinasabi ng Malacanang, those are just numbers, hindi yan makakaapekto sa performance ng Pangulo, pero kailan nila dapat seryosohin ito, lalo dalawang magkaibang survey, Sunod-sunod. ang nakita natin, bumaba talaga ng matindi yung trust ratings ng Pangulo. Well, the president can always dispel this surveys as something that is insignificant. But no, the surveys are necessarily guides for better governance and more decisive actions. No, so if the president really wants to salvage whatever political capital is left of him, I think they need to take it seriously. Correct. And we need to understand that these are two reputable survey firms. No, talking about the SWS and Pulse Asia. And kung makikita natin, talagang significant yung dip doon sa kanyang survey rankings. So basically, -3 and -14, no? Kung titingnan natin yung disparity between the trust and the distrust, basically. So this is really big, and the president cannot just simply brush this aside as something that will not affect his performance, because really, this is a manifestation o sinasalamin nito yung kasalukuyang performance na meron siya. Correct. Basically. And this is very, very problematic at this part. Pero ang siguro mas maganda tingnan natin dito, DJ Chacha, is kung paano talaga nangyari, no, na talagang lumagapak yung kanyang mga numero, basically. And I think hindi dahil sa may ginagawa si VP Sara, anything significant, no, anything brilliant.
But I think it's really the president and the government self-destructing at this point in time. No, talagang hindi nila nagawa na sabihin natin, bigyan ng magandang direksyon itong napakalaking issue na to, which I think, as I was mentioning a while ago, the president could have actually used this as a very important platform for him to wage an all-out war against corruption. Kaya lang kasi, kung meron talaga siyang pinoproteksyonan at kung meron talaga siyang kinakatakutan na madawit dito, and if all roads will lead to Malacanang, definitely he is in a very, very precarious situation at this point in time na hindi niya talaga magagawa decisively yung kanyang dapat gawin. At ito yung nakakaapekto doon sa kanyang pagbaba ng numero. So it's really a choice between, you know, how to really navigate between having this low trust ratings and effectively addressing the issue of corruption na medyo ma-endanger din naman yung kanilang sitwasyon basically. Ayan, ang linaw po dyan, pangakabisdak. Bagsak dahil sa panluloko lamang, pambubudol, pangungurakot, lagapak ang animal, negative. Negative 3 degrees, negative 14 degrees. Na parang nasa Japan ka, napakalamig. Wala na yan, bagsak na yan talaga. Kasi nga, ang mga tao ngayon, mga Pilipino ngayon, hindi naman tanga siguro. Ang tanga lang naman, mga supporter niya eh. Yung mga matatandang mga bungal, mga budlatang mata. Ang korupsyon nasa palasyo, nasa executive department. Kasi, tingnan mo naman, DPWH, sinong may control yan? Executive. Cabinet Secretary. O saan ang gagaling yung korupsyon? Sa kanila. Kasabot yung mga kongresista, sila lahat ang gumawa ng kababalaghan. Kaya ang mga Pilipino ngayon, kahit anong banat ninyo kay Vice President Inday Sara sa mga Duterte, hindi na ho naniniwala. Ito po yung bunga ng kahibangan ninyo, mga inggit sa katawan, mga pagiging obsessed ninyo sa mga Duterte. Mantakin mo ha. Matangin na kinulong na nila ni si Tatay Digong doon sa dahig. Trinidor na ho nila si Inday Sara. Pilipinas, Duterte pa rin. Nandun pa rin ang respeto ng mga Pilipino sa mga Duterte. Mga drug addict na lang, mga durugista na lang yung nyiwiin pa rin galit sa mga Duterte, mga komunista. Kasi sila po tinatamaan. Kasi mga inggit. Hindi na po nila nagampanan yung totoong trabaho nilang ginawa, nangungurakot. Tapos pa na jealous silang. Gaya ho nito kay Marcelito Pomoy. Nako, Marcelito Pomoy, baka hindi ka pauwiin ni Bungit at ni Baki, ha? Napag-usapan lang natin si Marcelito Pomoy. Taga Mindanao pa naman to si Marcelito Pomoy, taga Surigao. Kababayan natin to. Baka mainggit kang Baki ka. Bakit na-connect natin dito kay Bungit? Kasi nga, siyempre, tingnan mo naman, Marcelito Pomoy, special request ni President Donald Trump. Mantakin mo yan. Para Manila, pinapalipad papuntang Amerika. Anong gagawin? Para mag-perform lamang. Kumanta. Para sa mga Amerikano, para kay President Donald Trump. Anak ng kagwang. Congratulations, Marcelito Pomoy. Mas nire-respeto pa ni President Donald Trump itong si Marcelito Pomoy kumpara kay Bangag. Kasi nga si Ngiwim, di ba, noong Asian Summit doon sa Malaysia, talagang gusto niyang makausap si Donald Trump at gusto makamayan. Hindi kinamayan. May kinamayan si President Donald Trump eh. Mga leader ng Southeast Asia, pagtingin niya, nasa unahan si Bangag, atras siya eh. Hindi tumuloy, stop na lang siya dun eh. Ni minsan hindi naka-score si Bangag doon sa ASEAN Summit sa Malaysia. Nung pumunta naman sa APEC Summit sa Korea, South Korea, gusto niya talagang maka-score kay President Donald Trump. Hindi nga nakaka-score ang buwang eh. Iniiwasan kasi ayaw ni President Donald Trump sa mahilig sa pulboron. Nagpupumilit itong Marcos admin, mga alipuris. Lalo na nalaman na siguro ni Donald Trump yung nangyayari kay Paulo Tantoco na si Baki ang kasama doon sa naturang hotel na naanlipulburon sila, anak ng kangbuang, may merong injection pa sa puwet.
Napilit nila pinagtatakpan. Yun na nga ho yung kasagsagan ng pag-kidnap nila kay Tatay Digong. Papuntang Netherlands, anak ng kamuti. Para mapagtakpan itong Paulo Tantungko. At bigla nga po nagtrending yung Paulo Tantungko eh. So nalaman, panigurado, nalaman na ho yan ni President Donald Trump. At sabi nga ni Marlica, mag-email daw siya kay President Donald Trump, magsusumbong. So ito, tang-inumin hindi presidente, singer, pero naka-score kay President Donald Trump. Kinamayan, selfie, special talaga na imbita itong si Marcelito Pomoy. Proud tayo na bilang isang Pilipino, may Pilipinong sikat ngayon sa Amerika. Nasa pagkakataong ito, kumbinsido ho talaga ako na mahal ni President Donald Trump ang mga Pilipino, except kay Bungit. Mahal tayo ni President Donald Trump, mga Pilipino. Nakabuild ng relasyon si Tatay Digong sa kanya eh. Pero dito, si Bungit, putang ina, itinakwil ni President Donald Trump, isinusuka ho yan. May kaso pa yan sa Amerika si Bungit. Diba, Bungit? Nakakapunta lang yan sa Amerika si Bungit dahil may immunity. Pero after yan ng pwede yan ipakulong. Magbayad ka, Bungit eh. O narito, paniguradong mainggit si Lisa Baki dito. Proud tayong mga Pilipino dahil kahit papaano tumaas yung dangal natin dahil kay Marcelito Pomoy. Ito, pakinggan natin balitang ito. Approve kay US President Donald Trump ang performance ng Pinoy na si Marcelito Pomoy. Dream come true rin daw yan para sa singer. Ayan, Napapalakpak si Trump nang kantahin ni Marcelito in his dual voice ang The Prayer. Special performer siya sa New Year celebration ng Amerika. Sa isang video, nilapitan pa ni Marcelito si Trump at nag-shake hands sila. Ayon sa singer, pangarap niyang makita at kumanta para kina Trump at kay US First Lady Melania Trump. Bukod dyan, trending din ang isa pang performance ni Marcelito kung saan nag-standing ovation ang audience. Na! Banat dong! Yari. Inggit si Baki. Si Marcelito Pomoy nakakamay kay Donald Trump. Pero si Bungit hindi talaga nakakamay. Palakpakan natin si Marcelito Pomoy Ano na? Mga bubunistang tanganista, unang taon. Unang inggit. Unang araw ng bagong taon, nainggit na naman kayo sa mga balat ninyo. Talagang pinapunta talaga si Marcelito Pomoy. Special request. O ito, meron po tayong mga video na pakita muna natin. Tinawag talaga si Marcelito Pomoy doon. Special request o talaga siya. O ito. Our first act, all the way from Manila. This young man was the winner of the Philippines Got Talent. He has the ability to go from baritone to soprano with ease like nothing you've ever seen. I worked with David Foster on occasion. I would tell him, I want to talk to David and say, you can save a ton of money, get rid of Celine Dion and Andrea Bocelli, just hire this guy for a one-size-fits-all. Ladies and gentlemen, please welcome Marcelito Pomoy. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Just want to say thank you so much for having me here. And it's an honor to be part of this celebration. Got Talent contest. He's absolutely fascinating in the sense that he can have the highest soprano and the lowest baritone. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Marcelito Pomoy. Ayan o. Good evening, Mr. President. On behalf of Council of Devotees,
I just want to say thank you, and I will take this on. Wait. Palakpakan natin si Marcelito Pumoy. Walang kahirap-hirap. Si Marcelito Pumoy ay nakaharap si President Donald Trump. Samantala si Bungit, hirap na hirap. Ano na? Kaya bubunis ang nanganista. Hindi ba ako kayo magtubok? Ayaw pa rin nyo sumuko. Suko na uy kayo, anak ng kamote. Oh. Kung si Marcelito Pumoy naka-score, tangina, kinamayan talaga, may mga selfie pa. At saka pinakilala pa talaga si Marcelito Pumoy sa asawa ni President Donald Trump at sa mga cabinet secretary. Ganong katindi, ganong kalakas si Marcelito Pumoy. Pero si Bungit, tinakasa na. Okay, ito ha. Panoorin natin yung yung pinapakilala si Marcelito Pumoy. Ayan may selfie pa yan Hello, Mr. President. Ayan na. Congratulations. Thank you so much. You won every country. This is no style for me. You won the tower. He's got it. Tingnan mo in-entertain talaga ni President Donald Trump si Marcelito Pumoy. Pa-picture. Tingnan mo kinamayan. Putang kinamayan. Pinakilala sa kaya Melania Trump. Ayan na pinapilala sa mga putang na presidential table yan. VIP yan. Pinakilala, putang na Bungit, wala kang ganyan. Mga bubunisang tanganista. Oy, Lisa Baki, wala kang ganyan. So, inggit ang mga animal. Ito, may mga picture. Putsakin na, sabi dyan, sabi ni Marcelito Pumoy niya na. Babayan natin yan. Yay! No more words are needed. The perfect kick-off of the 2026 amazing performance at Mar. Ano to? Mar Ilago. Ayan na, basta nandyan sa New York. New York party. Ayan. Nasaan si Baki? Akala ko ba New Yorker si Baki? Ba't wala dyan? Ayan na, palakpakan muli natin si Marcelito Pumoy. Tingnan mo Okay, tingnan mo. Pakita natin yung mga selfie nila. Nasaan ka Baki dyan? Bungit! Utang ina si Marcelito Pumoy, ayan, inimbita, special request. Talagang in-entertain si Marcelito Pumoy ni President Donald Trump. Ayan, selfie pa, kinamayan pa. Puta si Bungit, habol-habol, milyon-milyong gastos ng animal. Ilang gastos ni Bungit doon sa ASEAN? Milyon-milyon. Para lang gustong maharap si Trump, hindi man naka-score. Pumunta pa talaga ng South Korea. Gumastos pa ng milyon-milyon para maharap si Donald Trump. Mamit, wala rin. Inindyan. Si Marcelito Pumoy, malamang ang gumastos pa nito ay Amerika pa. Para kumanta lamang dyan si Marcelito Pumoy. Meron pa, para maingit lalo si Baki. Ayan na, ang sarap ng ngiti naman nila dyan. Ano, Bungit? Ang inumin, walang gastos. Hindi nangungurakot sa kaba ng bayan. Si Marcelito Pumoy pumunta dyan, sariling pera. Hayan. Daupang palad si President Donald Trump, kinamayan. Selfie sa kanyang asawa. Pero nasan si Bangagat si Baki? Pikat. Kababayan natin, Marcelito Pumoy. Palamig-lamig ka muna sa Amerika dyan. Baka maingit si Baki, hindi ka pa uwi. Baka i-ban ka, Marcelito Pumoy, sa immigration. Ako, naniniwala ako na
Si President Donald Trump, special sa kanya yung mga Pilipinong mga talentado ba? No? Kagaya ni Marcelito Pumoy, basta maraming mga sikat na mga Pilipino na ini-invite na rin dyan sa Amerika, sa White House. Pero ito yung pinapakabago, si Marcelito Pumoy. Na napag-usapan natin nga, kasi si Bagay, hindi mo nakakamay kahit kaisang bisis ka Donald Trump. Pero si Marcelito Pumoy, putangin na special request. Na kailang bisis nag-perform. Saan ka pa? Kay Marcelito na. Ano na? Ang mga inggit. Paano ka kaibiganin ni President Donald Trump? Kurakot eh. Bukod pa sa kurakot, mahilig sa pulbos. Hair follicle drug test, ayaw. Kaya grounded yan si Bangag. Lalo na ngayon, galit si Donald Trump sa ICC. Na itong si Bangag nakipagkaibigan sa ICC. Diyari ka talaga dito, bungit. Pag magalit ng todo dyan si Donald Trump, pakulong ka talaga. Bakit may kaso man talaga yan si Bungit? Kailangan bayaran ni Bungit yung kaso sa Amerika. Pag nagkataon, panigurado, happy ang New Year natin. So anyway, magandang gabi po sa ating lahat. Masarap naman yung pinag-uusapan natin dahil proud tayo maging Pilipino ngayon because of Marcelito Pumoy. Hindi tayo nagiging proud na Pilipino dahil kay Bangag. Di ganun eh. Kahit papano, ang taas pa rin ng respeto at paghanga ni President Donald Trump sa mga talentadong Pinoy. Pero bagsak naman pagdating sa presidente, pagdating sa ekonomiya, bagsak tayo. Mantakin mo yung tarif, 1%. 1% na taripa lang talaga yung respeto na ibinigay kay Bangag, anak ng kamuti. Yung yung tawad, respeto lang yun bilang isang presidente. Pero anyway, ang buhay po ng mga Pilipino ay parang gulong lang yan eh. Kay Tatay Digong, masaya tayo dahil nandun talaga yung pagiging public servant, magaling na Pangulo. Pero dito, sa panahon ni Bangag, puta, nakakabuisit eh. At ang mga Pilipino hirap sa buhay dahil po sa bagsak na ekonomiya at hindi ligtas ang Pilipinas dahil balik na naman ang krimen, pulburon sa bansang ito sa pamumuno ni Bangag. Redon, ang inyong pag-amin, huli ka sa bunganga mo, legit, may 2 milyong bonus kayo galing sa liderato ng Kongreso at galing yan kay Bangag. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan
katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.